Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas." Walang makaalam kung saan nagmula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y kilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Habang patuloy tayong naglalakbay espiritual ngayong panahon ng Kwaresma patungo sa mga mahal na araw, ay sana po'y natatagpuan natin ang iba't ibang kadahilanan kung bakit ganun na lang ang sinapit ng ating Panginoong Hesukristo. Itong mga araw na dumarating ay ating nakikita at tanungin ng ating sarili bilang bahagi ng pagninilay, bakit nga ba nila pinatay si Jesus? Kung kayo po ay tatanungin, bakit nga ba? Bakit gano'n na lang ang galit sa kanya ng mga punong pari, mga pariseyo at mga eskriba? Bakit gano'n na lang ang puot sa kanya ng mga taga-templo? Bakit umabot hanggang sukdulan na ipapatay siya? Marami tayong maririnig na kadahilanan. At ang isa sa dahilang ito ay sapagkat ipinapaalala sa kanila ni Jesus kung ano ang tama. Kung sino nga ba talaga ang makadiyos. Itong mga taga-templo, sinasabi nila makadiyos sila. Pero alam nila sa puso nila, lalo na kapag nakita nila si Jesus, kapag nakita ng mga tao si Jesus, doon napapamuka sa kanila na hindi totoo yung akala nila sa sarili nila. Kaya nga pwede rin nating sabihin, inggit na inggit sila kay Jesus. Sapagkat ipinapakita ni Jesus kung ano sana dapat sila. Kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin kung papaano daw yung mga palalo, yung mga masasama, bakit sila galit sa mabuti? Bakit sila naiinggit sa mga mabubuti? Sapagkat pinapatunayan ng mabuti ang pwede nilang gawin pero hindi nila ginagawa. Ulitin ko po, kaya nagagalit ang mga masama sa mabubuti, ipinapaalala ng mabubuti kung ano ang pwedeng gawin pero hindi nila magawa. Ganun yung nangyari sa mga taga-templo. Ipinapakita ni Jesus ano ang tama. Pero alam nila, malayo sila doon. Iyo ba sa pangkaraniwang buhay, aminin natin, sino yung galit na galit sa mga nagsasabi ng totoo? Yung mga sinungaling.
Kaya nga pinapatahimik nila yung nagsasabi ng totoo, di po ba? Kasi napapahiya sila sa kasinungalingan nila. Sino po yung nagagalit sa mga mapagbigay? Yung mga mararamot. Kasi pag nakita nila yung mga nagbibigay, sabihin nila, oh, yabang lang yan. Oh, pasiklab lang yan. Oh, pakitang tao lang yan. Pero sa totoo lang kasi ipinapaalala sa kanila ng mga bukas palad na sila'y maramot at sakim. Kasi ayaw nilang magbigay. Kapag nakakita ka ng nagbibigay, nagagalit ka sa nagbibigay. Naalala nyo po, kahit tayo, nung nasa paaralan tayo, pag nagtanong yung teacher, sino gustong maglinis mamaya ng classroom? Sino gustong maglinis ng garden? Ikaw na ayaw magtaas ng kamay, anong gagawin mo doon sa nagtaas ng kamay? Pag ngayong kaklase mo nagtaas ng kamay, ako po. Anong sabihin mo? Sip-sip. Nagpapalakas lang kay teacher. Pero bakit ka nagagalit? Kasi siya, gagawin niya yung isang bagay na hindi mo kayang gawin o ayaw mong gawin. Kaya naiinis ka sa kanya. Ganun ang nangyari sa Panginoon. Kaya galit na galit sa kanya yung mga taga-templo, yung mga taong simbahan, yung mga makadiyos. Kasi ipinapakita niya ang tunay na makadiyos. Taimtim, hindi mahilig sa palabas. Ang problema, sila mahilig sa palabas. Kaya galit sila kay Jesus. Sinasabi ni Jesus, ang tunay na makadiyos, mapagpatawad. Dumadaan, nagiging daan ng kapayapaan. Sino sila? Mahilig makipag-away, makipaggalit. Kaya galit na galit sila kay Jesus dahil ipinapaalala ni Jesus sa kanila kung ano ang tama at dapat gawin. Ngayon mga kapatid, ang tanong, tayo ba? Nagagalit ka rin ba sa ganoon? Sabi ko nga sa inyo, bakit naiinis tayo sa ibang tao? Kasi sila ang nagpapaalala sa atin kung ano ang dapat, ang tamang gawin at kaya nating gawin. Ngayong panahon ng Kwaresma, humingi tayo ng tawad sa Diyos kapag minsan nadadala tayo ng tuksong iyon. Galit tayo sa masisipag. Bakit? Kasi tinatamad tayo. Galit tayo sa mga mapagbigay kasi minsan nagiging maramot tayo. Galit tayo sa nagsasabi ng totoo kasi minsan nagsisinungaling tayo. Galit tayo sa gumagawa ng mabuti kasi minsan ayaw nating gawin yung mga bagay na iyon. Sa halip na magalit tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon na nagsusugo siya sa atin dahil yung mga tao pong iyon ay sugo ng Diyos sa buhay natin para mawasto tayo, para maitama tayo, para maidalisay tayo. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, tandaan natin ang lahat may dahilan. At yun na isang dahilan dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto tayong magbago ng Diyos. Gusto tayong maitama ng Diyos. Sa halip na inggit, inis at galit ang pairalin natin, sabihin natin, Lord, salamat, pinadala mo siya sa akin. Kasi siya ang iyong paraan para paalalahanan ako. Sapagkat walang ibang hangad ng Diyos sa atin kung hindi tayo maligtas, tayo magbago at tayo maitama. Kaya tayo may Kwaresma, kaya tayo naghahanda sa mahal na araw para tuwing makikita natin si Jesus, tuwing makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa, lalo nating makita ang pangangailangan natin sa kabutihan ng Diyos. Nawa, ang panahon ng Kwaresma ay maging panahon upang maalala natin kung ano ang tama, kung ano ang dapat gawin, kung ano ang kaya nating gawin dahil tayo'y mga anak ng Diyos.
Amen.